Dumayo ng kape sa Jeddah. One. One. Oh, ano? Ilang taon ka na rito sa Saudi? 13 years. So sa 13 years na yon, anong masasabi mong malaking nagbago sa buhay mo? Sa buhay ko, Oo. buti na lang sinabi mo yan. Siyempre, kahit papano, mas naging maayos yung buhay. Nabibili yung mga hindi natin kayang bilhin dati. Saka mas nasusuportahan talaga yung mga needs ng family. Before ba, bago ka mag-Saudi, pinangarap mo talagang mag-abroad nung nasa Pilipinas ka? Hindi ko talaga pinangarap mag-abroad. Sabi ko, kung mag-abroad man ako, baga nasa desperate na ako, state, kumbaga, sinabi ko talaga na wag lang sa Saudi Arabia o wag lang sa Middle East. Kasi pangarap ko Europe. Ang ending, nandito tayo sa Saudi Arabia. Any regret? Wala. It's been great. So for 13 years talagang hindi ako nagsisi kasi Saudi Arabia has opened a lot of opportunities and nagbago talaga ang buhay ko. Pero before that, di ba, yung mga tao sa Pilipinas laging sinasabi, oh, saan ka? Saudi? Ah, bakit sa Saudi? Why not? Why not sa Saudi? Dito ko rin, marami mga misconceptions, lalong-lalo na yung mga tao, yung mga Pilipino na hindi pa talaga nakapunta or less lang yung knowledge nila about Saudi Arabia. But when I came here in Saudi Arabia, ang daming mga eye-opener, kumbaga, ang daming mga namulat ako sa katotohanan na iba pala. Unang-una pa lang yung peace and order, napaka-peaceful sa Saudi Arabia. And grabe, trabaho ka lang talaga dito. So, ito yung malaking pinagkaiba kung if you're working here in Saudi Arabia as against working in Dubai kasi talagang makakatipid ka. So, maganda yung work-life balance dito sa Saudi Arabia. So paano mo babaliin yung paniniwala ng mga tao sa Pilipinas about Saudi Arabia? Well, you come here. It's for you to find out. Ako, talagang dito ko na natagpuan ang peace of mind in which hindi ko natagpuan sa Pilipinas. I've been working there for like ilang years. Nagturo ako, double jobs, ilang trabaho, ilang companies. But dito isang company lang. Siguro makonsider ko lang yung sarili ko na I've been blessed and lucky ako. Okay. Yeah. So, if given a chance, kung mabubuhay ka ulit, ito pa rin ba yung life at decision na pipiliin mo, magtrabaho away from your family sa Philippines? Who knows? Diba? Hindi naman natin alam kung mabubuhay ako. Hindi natin alam kung same pa rin ba yung diba, mararanasan ko. So, papasa Diyos ko na lang kung ano yung plano ni Lord sa akin. So sa mga Pilipinong nagnanais makapag-abroad, so ano yung ma-advise mo sa kanila? Kung first timer sila, nag-a-apply sila sa Pilipinas papuntang Saudi, so ano yung pwede mong maibigay na tips or advice sa kanila? In as much as I don't want to sound cliche, pero realidad, real talk tayo. Maging masipag ka, madiskarte, habaan ang pasensya. And most importantly, huwag kalimutan kung ano yung pinaka-purpose mo kung bakit nandito ka. Yun lang. Kasi yun yung mga karamihan sa mga OFWs, nakakalimutan yun. Ano yung pinaka-rason nila kung bakit nandito. Kaya, ang ending or mostly sa kanila, hindi maganda yung kinalabasan. So, iba, sad to say, nasa nakulong or napunta sa mga hindi magandang path, kumbaga. Anong masasabi mo sa mga locals dito sa Saudi Arabia? Ang masasabi ko lang, every country, I mean, hindi naman perfect lahat. Well, Saudi Arabia has its own ups and downs. But when it comes to people, nowadays talaga, laki na pinagbago ng mga locals. They're more educated and surprisingly, napaka-open nila. So, in a way, nakikita ko yung similarities ng hospitality na meron tayo as Filipinos with the locals, Saudi nationals. Thank you. Yes. Ay, teka lang, meron pa pala akong tanong.
So ano naman masasabi mo dun sa ilang oras nating banding ngayong araw? Hindi ko na-expect yung ganong klaseng bonding. To be honest, napagod ako. Masakit yung pa ako, pero worth it. Worth it. Iba yung experience, yung na-immerse ka sa culture and heritage sa Saudi Arabia. And I find joy talaga, especially architect ako, pagka kung nandun ako sa isang space area where ma-amaze ka talaga sa mga architectural elements, no? Makikita mo kung ano yung klaseng, doon mo kasi makikita kung anong klaseng pamumuhay ang mga dati, no? Yung mga dating Saudis. So, ang saya. So, baga no regrets kahit naglakad ako ng 15,000 steps. And maraming salamat Sunny TV. Ikaw lang ang nagpalakad sa akin ng ganong kahaba-haba. Pero worth it. Ang ganda ng package ni Sunny TV. O, pag nandito kayo sa Jeddah, contact nyo na si Sunny TV. Yan, para siya yung mag-tour sa inyo. Promise, he will give you options. But highly recommended ang Al Balad.